You know. Saglit ah. Alright. Mga ka-hunters. Magandang araw sa inyo. No? Ang atin naman pong update na ibibigay sa inyo ngayon ay sa 5 piso year 2000 at sa 10 piso year 2000. I-update natin sa inyo kung magkano na ang value nito ngayon, 2024 na no? At sabihin na rin natin, no? At siyempre kailangan din ng opinion ninyo kung alin sa dalawa ang mas mahirap mahanap, no? 5 piso year 2000, semi-hard to find, at 10 piso year 2000, semi-hard to find din itong dalawang ito, taong 2000. Ito, meron tayong mga hawak dito eh. Yan. 10 piso 2,000 at 5 piso 2,000. So, tapusin niyo yung video para makuha niyo yung impormasyon, lalong-lalo na yung mga baguhan natin kasi patuloy na nadaragdagan yung mga baguhan natin dito sa Coin Hunters at yung mga sumasali din doon sa grupo natin sa Calimico Limited Coin Hunters Facebook group. So, maganda yun kasi nadaragdagan yung mga kasama natin at yung mga nagkaka-interest kahit paunti-unti. Yung iba kasi ay sarado ang isip, ayaw nila, no? Ayaw nilang matuto. Yung iba naman ay kumukuha ng impormasyon, hindi naman sila nagahan, kumbaga pag meron lang dumating sa kanila, kasi siguro mga busy, no? Pero mas maganda kasi kung lalong-lalo yung mga nasa bahay lang natin, no? Mga hindi masyadong busy. Mas magandang gawin yung hobbies itong pagiging coin hunters. At pag nakahan kasi kayo ng mga hard to find yan, mapapakinabangan ninyo. Pwede nyong maibenta. Pag meron kayong na-hunt na hard to find, like 2006 sa 5 piso, at 2007 and 2009 sa 10 piso, i-PM nyo agad ako. No? At malaki ang chance na mabibili yan. No? Depende ang kondisyon. Depende ang price sa kondisyon. Yan. So, tapusin yung video ngayon. No? Tara. Okay, mga bro. Ito yung ating mga hawak na 5 piso at 10 piso year 2000. Taon 2,000 pareho yan. Meron tayong hawak na tig-ilang piraso, mga hunters. Ayan siya. So, ang mga years na to ay hindi ganun kabilis mahanap. Kagaya nitong 5 piso, no? Taon 2,000. Ayan siya. Meron tayong ilang piraso. Ganun din itong taon 2,000, 10 piso. Mga BSP series po ito, no? Pareho yan, BSP series. 5 peso and 10 peso. At dagdag kaalaman, impormasyon, ang lahat ng 2,000 ay meron tinatawag na reverse 1A na variation. Common sa 2,000 ang reverse 1A. No? Yung star nun ay plumeria shape. Yan, dagdag impormasyon po yun. Pag-aralan po ninyo, pwede po ninyo nga silipin yung mga stars dyan. No? Ngayon, sisilipin muna natin sa end.timista.com. Tapos mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano sa tingin ko ang medyo mailap, mahanap, no? Medyo semi-hard to find. I mean, parehong semi-hard to find to. Pero sa dalawang yan, merong mas mailap. No? Hindi kasi pare-pareho yung dami ng mintage niyan. No? Dito sa Numista, unahin natin ng 10 peso. Ayan. Konting info lang, 2000 to 2017. Ang mintage nito, no? Bimetallic aluminum bronze centering copper nickel ring ang kanyang position. At nandiyan yung kanyang description, no? Timbang, no? Yung circumference. Pwede nyo silipin dito sa Numista yan. Dapat matuto kayong tumingin. Ngayon, 2,000. Ito na siya, no? 2,000. Ayan. Reverse 1A. Tulad ng sabi ko kanina, 6% daw mga bro, no? At ayan yung value. BF 27, XF 27 pesos, AU 83, at sa uncirculated condition, yung talaga maganda, 180 pesos na. Aba, maganda na ang value ng year 2000. Sa uncirculated, tandaan niyo 6% yung kanyang frequency. I-compare natin yan sa 5 piso. Okay? Kung ilan ang frequency naman. Yan. 1995 to 2017 yung mintage. Nagsimula 1995 hanggang sa kasalukuyan. Alright, diretso tayo sa years para hindi kayo masyadong
malito sa mga baguhan natin. Yan. Kung gusto nyo matuto pwede kayong mag-self search. Ayan. 2,000. Reverse 1 lang ang mga variant nitong 2,000. Reverse 1. BF condition, 58 pesos na at 0.8%. Aba, mababa mga bro. Compare sa 10 piso na 2,000 mo na 6%. No? So, sa datos ng Endatumista, mas matumal ang 5 peso year 2,000. No? Kahit sa kanila, sinabi nila, no? Base kasi yan sa may mga miyembro, yung may mga hawak na 2,000. Diba? So, itong 2010 piso ay kung magahan ka, mas makakakuha ka nito. Itong mga 10 piso na ito. Kasi 6% Ayan siya. Diba? At wala nga akong hawak nito na magandang kondisyon. Puro ganyan ang kondisyon ng aking mga hawak. Pero ang isa dyan na medyo sharp in details, no? Pero halos pare-pareho ng kondisyon, no? So, itong para sa akin mga hunters, mas mahirap ng konti hanapin ang mga 2001 sa 5 peso. Kasi 0.8%, ganun din sa Numista. Yung din ang sabi ng record nila Kayo, ano sa tingin nyo? Mas nahirapan ba kayo sa 5 piso 2,000 o sa 10 piso? Pero kasi nagsasabi, depende raw sa lugar. Pero generally, no, talagang para sa akin, 5 piso 2001, medyo mas mahirap makakuha.